Welcome back to our YouTube channel, and today is Wednesday. Na-miss ko po kayo with almost 2 weeks to 3 weeks po kaming hindi nakapag-update ng buhay-buhay namin dito sa Amerika. Wala kaming daily vlog, wala kaming weekly vlog. Talagang nagpahinga or something. Alam niyo naman talaga na soon siguro share ko yan sa kumustahan or family vlog natin gagawin. Kasi nga may mga pinagdaanan tayong kailangan munang tapusin, ayusin, at saka syempre sobrang busy din po namin dahil syempre nag-work si Sweetie, busy kami sa shop, tapos sa mga pasabay namin na ang daming order for Christmas. But thank you so much talaga po sa inyo because this year naka 14 box po tayo ng pasabay. Yay! And kanina pumunta na si Kuya para pick upin po yung cargo box 12 and 13 natin. Ito po yun. Ayan. Thank you so much Kuya kasi suking-suki na ako ng alas. God bless sa inyo talaga. At talagang kanina nga ay Merry Christmas kami ni Kuya. And I think we have the last one next week. Itong aming cargo 14. So may mga nagpahabol pa din dyan. Pero sabi ni Kuya kung aalis to ng last week, baka mga last week of December or first week na ng January. Pero I'm so thankful sa mga customer ko dahil talagang pushing talaga sila na kahit anong dumating, basta dumating yung mga orders nila. Kaya thank you so much. Ayan. So ngayon po ay talagang pumapasok na ang taglamig kasi talaga pong naka-jacket na ako at talagang parang hindi ko na kaya ang walang jacket sa loob ng bahay dahil sabi ko nga kanina kay Mami, nung ako'y nag-shower at naligo, parang feeling ko lalagnatin ako sa lamig kasi nga po talagang eto na, papasok na. Although wala namang yelo dito sa amin, pero kung tatanungin niyo po yung paglabas ng pinto namin, yung bundok, I think 1 hour or 1:45 minutes po something, ay malapit na yung mga ice dito, pero hindi siya napapapunta dito sa amin. Pero yung hangin, yung lamig, ay talaga naman pong fantastic na talagang malamig talaga. So this time, kailangan pag-ingatan ng sarili. Hindi mo na masasabing inom-inom ka ng vitamins, ganito ka. Siguro proper outfit nga. Sabi nga ng aking kaibigan na si Joanne, proper outfit lang sila mag-asawa. I think you feel comfortable. At saka isa naman is naka-heater naman ang buong bahay. Kaya mainit naman talaga. But by the way, ngayon po ay I think it's my first time kong gagawin, but I think nung Alaska din pinakita ko sa inyo yung mga pinak naming damit. Dahil ang title po natin ngayon ay travel vlog. Bakit po? Kasi nga po, this year talaga ay parang ang dami naming lakad at pinupuntahan with our family. This trip kasama talaga namin ang aking mother-in-law at ang aking family side ni Sweetie. Ayan. So, we going to San Francisco. Ayan. First time kong pupunta sa San Francisco. At ngayon, hindi kami mag-aeroplano. Kami ay maglo-long drive. Kasi pwede namang hindi mag-aeroplano. So, for us, accessible daw talaga yung may dala kang sasakyan. Kasi syempre, pagbaba mo naman ng aeroplano, ay mag-hire ka na naman ng sasakyan. Tapos, ang bali-balita, mahal din ang parking. So, nandun tayo sa budgeting natin para magawa natin lahat ang kasiyahan na meron sa San Francisco na pwede nating puntahan, take a pictures, kumain, and mag-bonding with the family. Lalo na nandito ang mother-in-law ko, it's about time talaga na pasyal-pasyal talaga kami. Ayan. So, we're so excited kasi I think it's gonna be 4 days at yung ibang time na inimit din ni Mama Panching yung other family or relatives niya. Ayan. So, mag-join tayo and hopefully this is my first time na mag-picture sa beach. Syempre, iba-vlog natin yan, di ba? Parang kagaya rin na nangyari sa Alaska. I think I have 1 vlog or 2 vlogs pa na ipopost. Already editing na talaga siya. Nagkaroon lang talaga ng medyo delay kasi nga may mga pinagdaanan tayong kailangang prosesong seryosohin. Kaya nag-time break tayo sa vlog. But we're okay and fine. Sabi nga, lahat naman ng problema ay nadadala sa prayers at may mga solusyon yan. So, talagang dumadaan tayo. Tao lang tayo. Alam mo, habang tao tayo or nabubuhay talaga. Tao tayo nabubuhay. Ano ba yan? Ay talagang may mga pagsubok at doon tayo nagiging matibay. So, for me, hindi naman ibibigay sa atin yun kung hindi naman talagang kaya natin at mabibigyan ng solusyon. God is good all the time. Trust lang tayo. So, this day, I'm so happy kasi tomorrow, Thursday, ang alis namin papuntang San Francisco. I think sabi ng asawa ko at almost 7 hours to 6 hours. I don't know, pero i-vlog ko yan. Isasama ko kayan. Clip lang din. Ayan. And, ano pa ba?
yun naman. So, samahan niyo ako to pack our things, kung paano ako nag-organize ng things namin pag umaalis kami. Gusto ko kasi unproper talaga. Alam mo, nung nalaman ko last Sunday, kasi last Sunday lang nag-decide na we're going to San Francisco, na nag-start na kami mag-pack. So, una kong ginawa talaga is binaba ko yung luma naming pink na maleta na siyang binili ni Mami sa SM bago ako pumunta dito sa Amerika. And, nilinis ko siya, sinanitize ko siya. And after that, nag-pack na ako ng mga things namin. Pero syempre, bago kami umalis, gusto namin proper linis pa rin ng bahay, alam mo yan. So talagang malinis na yung salas, banyo, nakapag-laundry na rin kami. And then, may konti kaming pagkain para pagdating naman ay hindi kami haggard or pagod kami ay may kakainin kami. But hindi kami masyadong nag-stock ng pagkain this time kasi nga lagi kaming umaalis. So, sayang din naman, diba? So, ngayon, samahan niyo ako to pack our things. Pakita ko sa inyo, medyo magulo yung kwarto kasi nga nag-general cleaning ako ng kwarto namin para pagbalik namin, bagong bedsheet, refreshing. Siyempre, galing ka sa biyahe, pagod ka. So, mas magandang umuwi at matulog na malinis at mabango ang kwarto mo, diba? So, sana, alam ko yung iba ganun din. So, samahan niyo ako and tayo ay mag-start na mag-pack. Ayun, ang dami ko ng puti sa buhok. So, I decided tomorrow na magkulay ng hair bago man lang umalis. So, let's go guys. Balikan ko kayo. Sanito na tayo sa loob ng kwarto. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagpapak. I think gonna be 4 days lang naman. Pero lagi akong may extrang damit sa aming maleta para feel comfortable kami. Tapos, bago ako mag-ready, tinatanong ko sa asawa ko kung ano yung mga susuotin at ano ding weather or kalagayan ng place na pupuntahan namin. So, para alam namin yung mga outfit na gagamitin namin everyday. So, kung ito ba ay malamig, ito ba ay mainit. So, may mga ready kaming damit na para feel comfortable kami kapag namamasyal kami. So, I think it's my first time din pumuntang San Francisco. Kanina, nag-search na ako ng mga pwedeng pasyalan, puntahan, anong weather, anong mga kakainin or something. But, sabi nga ay malamig this time. So, lalo na ngayon, winter na. So, you have to be ready na habang namamasyal ka, ay safe na safe ang katawan mo para hindi ka rin sipunin, ubuhin, lagnatin. Kasi, syempre, baka manibago yung katawan mo sa weather na meron sila. So, first tip ko siguro is to first check the weather. Check the weather, syempre, hindi tayo po sa basta punta-punta, sugod-sugod or excited tayo, diba? Second naman, pine-prepare ko, if you see the weather, syempre, next one is outfit na. So, pag nalaman mo na yung weather, until first na nandun ka, till the end, hanggang umuwi kayo, ay pwede mo nang i-prepare. After that, kino-communicate ko na yung asawa ko, pinapakita ko yung closet niya, tanda naman yung lahat ng mga damit niya. So, doon na kami mag-decide kung anong dadalhin niya. Siya lagi yung una kong inuuna, kasi nga, ang husband ko hindi maarte sa damit. Very simple lang talaga siya magdamit. And hinahayaan na niya akong mag-mix and match ng damit niya. So, tiwala naman talaga siya sa akin. And very comfortable naman na gusto ko comfortable yung gagamitin niya at relax din siya. Lalo na this time, hindi kami mag-aeroplano kung hindi maglo-long drive kami. So, it make it sure very comfortable yung damit at safe din. Kasi, malamig nga siya. So, susun ang susuotin namin para ligtas kami sa lamig at ma-enjoy namin yung travel. So, first ko munang ipapakita sa inyo yung aming pink bag. I always have a pink bag. This one, available to sa aming shop. This one kasi, nandito yung mga private things namin like bra, nandito yung aming panties, mga medyas na gagamitin namin pantulog, syempre malamig, even though sa hotel may mga libre sometimes, pero pag wala, mas magandang may dala kayo para comfortable din yung tulog ninyo. And I've organized talaga ako. Ewan ko lang ha, sharing ko lang to, hindi naman to kabastusan. But for me, eto kasi ako. So, sinishare ko lang sa inyo. Kasi ako, iba yung undies ko at ibang panty ko pag lumalabas at mga pantulog. Alam mo, kwento ko lang, ito yung natutunan ko sa mami ko. So, talagang for me, iba din talaga siya. And I always have extra panty kasi hindi mo alam kung matay ka, hindi mo alam kung magka-menstruation ka. Mas magandang Girl Scout ka talaga.
Eh, natutunan ko sa mami ko, yung mga panties pang gabi, very comfortable lang yung pagtulog para hindi masakit, mahigpit, or something. So, you can feel relaxation sa pagtulog mo. Pero kasi ako, gustong-gusto ko yung panties ko kapag lumalabas ako, mahigpit siya at tama lang siya. And madalang din kasi ako magkaroon ng, yung maglagay ng napkins pa nagta-travel or yung yung maliit. But sometimes nagaganon din ako kasi minsan kung hindi ka agad maihi. So, para hindi rin ganun nadudumihan yung panties nyo. Okay? Next naman, meron din ako ditong mga medyas. Yung medyas ko talaga ay nakaatado na. May medyas akong pantulog, ganun din ang asawa ko. May medyas din kasi yung asawa ko, labas ko na. Yung medyas niya ay organized na to sa ilang days namin na gagamitin niya sa paglabas at pagtulog. Okay? Very simple lang siya. Talagang black lang yung kulay niya. And then, I have also itong sinasabing parang heatex siya na sando. Hindi ko na ilalabas kasi very organized na siya. So, huhugutin na lang namin yan. So, itong sando na to, very protective sa akin. Itong sando na to. Kasi, kahit na may blazer ako, tapos may blazer uli, iba talaga yung mainit ka sa katawan para yung dibdib mo ay very safe talaga. So, every time na may taglamig, kahit mag-work ako or nasa bahay ako sometimes or sisimba kami, mamamasyal kami, I'm using this one kasi feeling ko safe to. So, try nyo to. Meron din to sa mga Uniqlo, sa iba't iba naman, no? Even though mura or something na alam mong komportable ka at makakaprotect sa'yo, bilhin nyo kasi safety nest nyo. So, this time, eto lang yung laman nito. So, ito talaga ay siniseparate ko kasi syempre Friday to para organize, madaling hanapin, dukutin, gamitin, para pagdiligo kayo sa umaga, very organized na siya kada araw. For me kasi pag aalis ka, mas maganda na nakalagay na. Para sa ganun, pagdiligo kayo, hindi ka ngarag. Very organized, diba? Di ko naman masasabing perfect or kailangan tularin to kasi iba't iba naman tayo how to organize our things. But for me, sinishare ko lang sa inyo. So, baka magkaroon kayo ng idea for me. So, next naman ay pupunta na kami sa pangtulog. Pakita ko lang sa inyo, no? Siyempre dahil nga malamig, so ang asawa ko, yung mga makakapal niyang jogging pants, yung dala namin. So, hindi siya masyadong maarte rin sa pantulog, pero I prepare na mas makapal para mas mahimbing at maayos din ang tulog. And then, mahilig kasi ng asawa ko kapag malamig ay yung talagang long sleeve ang ginagamit niya. Dito pa lang very comfortable na siya, diba? So, nag-e-extra din kasi ako lagi ng damit niya para sa ganun, mabasaman yung pantulog niya, may pangpalit siya. Dinadalhan ko rin siya ng mga t-shirts kasi minsan mainitin siya, lalo na kung hotel naman naka-heater. So, okay na naka-jogging pants, t-shirt na lang pagtulog kasi makapal naman yung kumot. So, yan yung kanyang pantulog. After that, for me kasi, very organized na ang aking pantulog. Ayan. Dahil nga malamig yung pupuntahan natin at kahit naman sa hotel may aircon or kahit naka-heater, gusto ko safe akong matulog kasi importante, mga girls at mga nanay, mga ate, or mga mommies dyan na pag magta-travel tayo, iisipin talaga natin yung pupuntahan natin na palaging safe ang ating katawan para mas ma-enjoy natin yung pagbabakasyon. Siyempre, first, kahit alam kong malamig siya or may heater yung hotel, syempre ito sa Amerika talaga iba't iba ang weather, diba? Hindi natin alam. So, mas magandang Girl Scout talaga tayo. So, for me, I'll always, alert din ako. So, kahit na sinasabi ng asawa ko, sinesearch ko rin para may alam din ako, diba? So, yun nga. So, malamig. At alam niyo namang mahina ako sa lamig talaga. So, ang mga hinanda ko is mga, may blazer talaga. Yung pantulog. Tapos, meron akong t-shirt, even though kung mainit siya, so hindi na ako magaganito, pero mas gusto kong nakaganito para mas mahimbing yung tulog ko. Syempre, kung maghapon ka maglalakad, mamamasyal, mas maganda na pagdating ng time na tayo na sa hotel, mas magandang makatulog tayo ng maayos, 7 hours to 6 hours or 8 hours, para sa ganun, naka-recharge tayo para the next day na tayo mamamasyal, presko at nasa mood ang ating katawan. Then, naka-jogging pants din ako. Ito mga jogging pants na to ay parang heatex style.
parang saan namin to nabili? Parang Old Navy nag-sale sila noon. So, pag mga ganyan talagang mag-sale, matatapos ang winter na alam mo namang magagamit mo all the time, bakit hindi ka na makabili? Para sa ganun, may nakatago ka. So, even though na merong mga travel, prepare talaga. So, for me, lagi akong may, what we call this, ang tawag ko sa sarili ko, ewan ko sa iba. Ito para lang din to sa akin, no? Meron akong proper organize something ng aking damit every day. So, para hindi ako ngarag, alam kong dadamputin ko, pagdating ko sa hotel, pag ako'y magsha-shower na sa gabi. Sometimes kasi, mas gusto ko nang maligo sa gabi, lalo na mahaba yung hair ko, para sa umaga, aayusin ko na lang siya, shower na lang, toothbrush. Syempre, kailangan pa rin mag-shower para buhay ang katawan at presko ang pakiramdam. Yung buhok lang talaga kasi para hindi ka nagmamadali or hindi ka haggard. Depende yon kung pagod ka o hindi. Syempre, kakamahin mo rin yung katawan mo. So, for me, lagi yung ginagawa is to ang title ko dyan, Organizing Myself. I don't know para to sa akin corny, pero sa akin, it helps every travel talaga namin. So, for me, first, I have napantulog this one for, I think this one is Friday yata to. Friday. And the next one naman, I have also nasa na yung aking damit? So, nasaan ang aking? So, meron na akong, this one is from Saturday pala. Saturday night, Friday night. Tapos, ito naman din. Old Navy lang din to. Magaganda tong mga to. Ayan. So, tuwing sale na matatapos ang taglamig, so good kayo. Pero araw-araw naman may sale sa Old Navy. Kaya makakabili kayo ng mga winter na pantulog or winter na pambahay na kahit pa paano mag-save ka na. Kasi kahit pa ulit-ulit mo siyang labhan, maganda pa rin siya. Kasi maganda yung tela niya. So, pagkaka-travel mo, ulit-ulitin mo na lang, okay din. So, I have this one. May t-shirt din ako dito. Ayan. So, mga t-shirt ko is maninipis lang din to para sa ganun hindi naman ako pawisin sa pagtulog, diba? Then, after that, I have a blazer na jacket. Then, meron akong jogging pants pa rin. This one is Old Navy pa rin siya. So, this one will gonna be on Saturday ko. I have Friday, Saturday. Then, tomorrow, yung bigay ni Sisi Joanne, thank you so much. Hindi siya masyadong makapal, but for me, nagdala ako ng extra jacket para ipapatong ko na lang. Magme-medyas ako at magkukumot para sa ganun, komportable pa rin ako. So, ang ganda niya, eto siya, green. Nalabhan ko na to, so, pwede ko na siyang dalhin. So, gagamitin ko siya tomorrow, Thursday night, at first day namin sa San Francisco. So, ito yung iuuna ko, and yung pajama. Actually, kahit naman pa paano, makapal-kapal siya. So, for me, kung nasa loob ka naman ng hotel, at meron naman siyang heater, okay na okay. At, nagdala na lang ako ng jacket na pakapal na may hoodie. So, para sa ganun, protektado pa din ako. Ayan. Alam mo, takot na takot talaga ako malamigan kasi ang hirap ko magkasipon, magkaubo, magkalagnat. Hirap na hirap ako uminom ng gamot. So, I think, pinaka-worst ko palagi yung taglamig. Pero sabi nga, ulit-ulitin ko, if you have proper clothes to put in yourself, taking rest, taking vitamins, you eat well, di ka masyado napapagod, ay talagang safe na safe ka naman. So, ngayon nagsisimula na siya, you have to take care of yourself. Pag alam mong pagod ka, magpahinga ka, at alam mong extra time ka, ipahinga mo, lalo na if you're busy. So, I think yung pinaka-busy din talaga, ay minsan yung nakakaramdam ng pagod yung katawan natin, kaya sumasama ang pakiramdam natin. Ewan ko lang that's my opinion. Okay, so okay na kami sa aming mga pagtulog, sa mga andis namin, everything it's okay, kasi gusto ko, pag nauwi kami ng hotel, ang asawa ko pagkaroon ng pahinga niyan, ay naliligo talaga siya. Kasi gusto niya matutulog ng refresh. Hot bath ang ginagawa niya para sa ganun, hindi rin naman mapasma. Even though na-search naman namin na okay maligo sa gabi, wala namang problema kapag nakapagpahinga ka. At kung alam mo namang pagod ka at ibang feel comfortable ang sarili mo, ay mag-toothbrush ka lang, maglinis ka lang, and kahit di ka maligo, diba? Ayan, so lagay ko muna isang bra ko.
Ayan. Pag naalis din ako, maninipis lang bra yung dinadala ko, lalo na kung susun-susun naman yung damit ko para hindi heavy yung pakiramdam ko, diba? But yung ginagamit kong bra, yung safe naman. So, it's okay. Ayan. So, ayusin ko muna yung mga dadalhin namin na para... So, pakita ko muna din sa inyo pala yung ano. Yung aming toilet, organized. Ayan. Toilet organized man tawag. I don't know, Ito ay regalo sa amin ni Ashley Kate Spade. Ang tagal na namin itong ginagamit for almost 2 years na yata. Regalo niya to ng Christmas. At happy ako kasi alam na nga din naman ni Ashley, lumalabas-labas kami. Happy ako sa ganito kasi nandito yung organized ng aming mga sabon, shampoo, toothbrush. Pakita ko sa inyo. Time to time na pagkatapos namin mag-travel, lagi ko tong nililinis. Syempre, nilalagay mo pa rin kung saan-saan. Maganda rin na pinupunasan mo siya or kung pwedeng i-laundry nyo para sa ganun maganda pa rin yung or presentable pa rin siya. So first, meron akong ganito para sa ipin. Ayan. So yan, parang floss. I have a scissor. Importante yan. Lagi akong may ganito. It's gonna be ready. And syempre, yung asawa ko at ako, electric na yung ginagamit namin for toothbrush. Syempre, hirap din kung may dala ka pang charger, whatsoever. So, ito na lang yung toothbrush namin. Ayan. Oral-B. Tig-isa kami. And then, nilalagyan ko talaga ng takip para sa ganon safe siya. At hindi kami, alam mo yun. And may dala din kaming pang-ahit. Okay? Second naman, kahit na alam kong hindi pa ako magme-mens or something, may dala ko palaging napkin at saka yung isang maliit. Ayan. So, makapal at hindi. So, kung meron mang gustong manghingi, diba? At least ready ako. At naka-organize din yan, girls. Hanggang Sunday yan. So, talagang prepare yan para safe ako. Hindi ako bibili. At saka alam ko kasi ito ang ginagamit ko. So, hindi ako magpapanik. Okay? Next naman, pag binuksan mo na to, very cute lang yung mga dinala namin. Para although sa hotel naman talaga, at maganda yung hotel na pupuntahan namin, ay talagang alam namin may mga basic na shampoo or something. But sometimes, maganda rin may dala kayo para alam yung safe kayo at komportable kayo dito. So, ayan. So, may maliit kaming Colgate. Ayan. Tatagal na to ng 4 days. Ayan. Next naman, naisip ko kasi every travel ko, mas gusto ko kasi itong oil-free acne wash. Actually, wala naman ako mga tigidig, wala akong talihawan. Pero gustong-gusto ko to kasi oily nga ako. Tsaka feeling ko, refreshing, mabulang-mabula to sa akin. At sa maghapon kong kalalakad at travel, parang feeling ko linis na linis ako. So, ito talaga yung dinala ko. And next naman is, nila namin to sa Target. So, gumagamit na kami ng ganito. Okay naman sa aming hair. So, bringing namin siya. Ito. Maliliit lang yan. Mga cute. And, syempre, nagdala rin kami ng panglinis ng tainga. Importante yan. And, syempre, lotion, Jergens. Ayan. And, meron kaming sabon. Yung sabon din namin, hindi kami masyadong gumagamit sa hotel. Hindi ko alam kung takot ba kami or whatsoever. But, mas gusto din namin safe namin gamitin. So, ito, minsan, pagkatapos ko nito, gumagamit ako nito para malinis na malinis talaga siya. So, yan lang talaga ang aming ang wala pa dito yung mga deodorant namin, tsaka suklay. So, dahil bukas pa naman kami aalis, ilalagay ko pa siya. Next naman is personal kong kit. Siyempre, babae tayo. At na-promise ko nga sa inyo, I think may vlog din akong shinote. Hindi ko pa na-post. Kasi sobrang dami ko ang ginagawa at iniisip lately. So, baka soon, ma-post ko siya. Dinala ko yung mga regalong skincare ni Edison. At sabi ko nga ay parang i-review natin kapag sa San Francisco tayo. I-vlog natin. So, parang napapaibig na ako sa mga gift. And I'm so excited sa mga gift niya. It's Korean product at lahat to ay magaganda. Alam na alam kong maganda siya. So, for me, dinala ko to. Itong mints. Ayan. So, para pag mga spray ako bago mag-makeup.
Dinala ko rin ang aking night cream. Mauubos na siya. So sabi ko, dalhin ko na siya. Hindi na ako nagdala ng para sa ilalim ng mata para hindi na masyadong madami. Total 4 days lang naman. At syempre yung binili ko sa Alaska na sinabi ni Sisi, sunscreen. Para syempre pag-uuli natin, refreshing pa rin at hindi tayo masunog. Kahit hindi naman tayo ganun kaputi para protektado tayo. And hindi ko nakakalimutan ng aking Mins Pantene para sa aking buhok. Every time na naliligo ako para hindi siya, kahit ng conditioner ako at malambot na ang buhok ko, sobrang haba na ng hair ko. At soon, sana magpagupit na ako. Ini-spray ko talaga to kasi minsan nagbo-blower ako, nag-uunat ako ng hair, nagpupulot ako. So, para lesser dry din siya at mabilis siyang suklayin. Ayan. So, try nyo yan. Meron ito sa Walmart, Target, everything. Meron yan. And, ito na. Dala ko na itong mga kay Edison. Nakita ko sa inyo. Collagen niya. Ito yung panghugas ng mukha. So, pwede ko rin itong gamitin. Oo nga, nakadi pala ako magdala yan. And, ito naman ang collagen all-day toner naman niya to. So, pag nag-makeup ka, pwedeng mong panglinis. But I'm not so sure kung gagamitin ko to. And, meron din siyang serum. Wala akong dalang serum, kaya for sure, re-reviewin natin to at gagamitin natin. So, this one, full tank ang aking skincare at gusto kong itry ito sa malamig na lugar. Even though malamig na naman dito, pero syempre dumayo pa tayo para i-review natin. So, yun yung mga dalang skincare ko. Ang asawa ko naman, hindi siya nag-skincare. So, for me, ako lang, meron yan. And, hindi na ako magdadala ng bulak or baka magdala pa ako ng ilan kasi bumili na ako ng makeup remover. So, baka yung toner, hindi ko na magamit. But gustong-gusto ko kasing toner din. Ewan ko kung ako lang to ha. Correct me if I'm wrong. Hindi naman ako ganun ka-perfect mag-skincare or something. Ginagawa ko tong panlinis ng mukha. Tapos saka ako naghihilamos kasi feeling ko, refreshing ako. Kung mali man ako, okay lang kasi ito yung feel comfortable ko. Iba't iba naman tayo, diba? But the result, okay sa akin. So, this one, bumili na ako nito. Malaki nga yung nabili namin ni Sweetie. But for me, okay lang. Kasi kung marami pa naman pupuntahan, at least ready to pack para sa travel. So, yan yung aking, skincare. What we call this? Skincare bag ko. Ayan. Skincare bag. Ayan. So, yung mga yan, re-reviewin natin. And thank you so much to Edison. I love you talaga. Next naman, I have my makeup kit. Nung pumunta ako ng Alaska, simple lang din yung makeup ko. Actually, hindi naman ako nagme-makeup. Hindi naman ako ganun kaganda mag-makeup. But gusto ko, presentable ako sa pictures, sa mga lakad. Syempre, konting pulbo, konting lipstick. At syempre, ang aking blush on. Hindi ko nakakalimutan yan. So, I'm using my Nautica. So, ngayon, nandito naman tayo sa makeup kit natin. Makeup kit. So, meron akong biniling, Ay, ito pala yung parang hand wash, Ayan. So, yung asawa ko ay bumili ng kanyang lip gloss. Kasi nga, dahil malamig doon, para hindi tayo masaktan. So, pwede tayong gumamit nito. Next naman, I bring my L'Oreal powder. Ayan. So, naka-L'Oreal tayo ngayon. Social-socialan. L'Oreal muna tayong powder. Kasi for me, matagal na rin ako gumagamit to. But this one, inulit ko siya kasi para matagalan. For me kasi matagalan talaga siya. So, kahit walang mga retouch at kahit oily ako, ay effective siya sa akin. So, okay siya. Next naman, dalawang ginagamit ko. I have Maybelline siya. Ayan, para dito, ganyan. Tapos powder, okay. Then, meron din ako nito. Ayan. So, meron nito sa Walmart, sa Walgreens, saka sa mga iba't iba, meron din siya. So, try it. And, eto sa Walgreens ko lang nabili. Wet Weld. Ayan. Gustong-gusto ko yung product nila. Mura siya. At saka, effective siya sa akin. Hindi naman ako nagkakaroon ng kung ano-ano. At okay siya sa akin. Pang daily use din talaga. So, maubos na siya. Daling ko na siya. And, ito yung palagay sa mata. Pero, dinala ko lang siya. Masyadong mas marami akong dala ngayon kaysa nung nag-Alaska ako. And, I have my kilay. Hindi ako magaling magkilay. But this one is Performance with Me. And this one is pang kilay din siya. Ito muna yata nilalagay ko. Tapos ito. Brown lang sila pareho. And, syempre, dala ko ang maliit na pantasa. Ayan. Case of emergency.
And I have 3 lipstick dito. So, yung Maybelline ko, dadalhin ko yung pink. At saka itong Maybelline din yata. Ito. Ayan. So, mahilig lang din talaga ako sa pink or brown, yan. At saka, syempre, ang aking serum na panglagay sa mata. Hindi naman ako masyadong maarte. Parang ganyan, okay na ako. At ilalagay ko na lang yung aking dense blush, yung brush ko. Ayan, yun lang. Wala nang iba. So, very cute lang ng aking makeup kit. Ayan. So, okay na yan. Ilalagay ko na lang bukas yung aking brush. So, this one is organized. Kung hindi man, syempre, iiwan ko na to sa hotel, hindi ko na to bibitpitin, diba? So, sa bag ko, baka powder and lipstick lang sa akin, okay na. Kasi yung blush on ko, ang tagal, maalis. So, pulbo, powder, and lipstick, it's fine with me kasi yung akin namang kilay, tumatagal talaga siya hanggang makauwi kami. Hindi man siya perfect at ganun kaganda, pero fresh at maayos tayo, fine with me. Okay, so yan. And the next naman is, nagdala din pala kami, I don't know kung magdadala pa kami ng bonnet kasi may dadaanan do kaming sobrang lamig kasi hindi lang sa San Francisco yung pupuntahan namin, may Karatig pa kaming pupuntahan. So exciting, hindi ko pa alam masyado ang pangalan. Soon for our next vlog. So, meron kami ng asawa ko, or I don't know kung gagamit siya. Ito yung mga nakalimutan namin nung pumunta kaming Big Bear sa mga yellow-yellow na yan. Ayan, nakalimutan namin. So, meron kaming gloves ngayon. Medyo makapal siya, kaya mafe-feel comfortable ako. Ayan. I don't know kung maglalagay pa ako ng bonnet kasi yung mga dala kong damit ay walang hood. But yung kay husband, may hood siya. So, yun. Next naman, it's very important kit. Ito ang medicine kit. Ayan. Medicine kit is very important. Ito lagi ang first priority kong ginagawa. At natutunan ko the first time na mag-travel talaga ako. Kasi ito feel comfortable ako. Even though kahit pumupunta lang ako ng simbahan, namamasyal kami, o nagtatrabaho ako, lagi akong may maliit na medicine kit sa aking bag. Kasi dahil hindi na nagkakaedad na rin tayo, may mga nararamdaman din rin tayo, maigi din na may mga first aid tayo na alam natin na makakapag-comfortable sa ating sarili. Okay naman kasi, wala pa naman akong maintenance, pero meron kasi akong vertigo. Ang vertigo kasi is very surprise. Kahit ikaw ay inaalagaan mo at iniingatan mo ang sarili mo, ang vertigo ay very surprise. So, mas maganda, alert ka rin every now and then. So, yun nga, tapos, kapag nag-mens ako, masakit yung dysmenorrhea ko. So, may gamot pa rin ako. Pero, andalan ko nang uminom para sa ganun, hindi laging nagagamot. Siyempre, minsan, yung sobrang lamig, sakit din sa ulo. So, kailangan nyo prepare. At, pag nagka-travel talaga ako, nainom ako ng Bonamine kasi mahiluhin ako at nasusuka ako. So, yun pa lang talaga, sobrang ready na ako. So, yung aming medicine kit, meron akong parang thermometer. Importante yan. Baka kung hindi kami, ay iba namin kasama. So, kailangan may thermometer tayo. Next naman, naka-organize na dito ang aking mga gamot. And every night kasi, meron akong, meron akong ininom na inom sa dugo. Kasi nga dati parang na-low blood ako sa dugo. So hanggang ngayon pinagpapatuloy ko lalo na kapag may menstruation ako. So nandito ang pamvertigo ko, nandito yung daily iniinom ko sa gabi kasi kailangan every night umiinom ako ng sa dugo ko para refreshing ako. Mapuyat man ako, may panglaban talaga ako. So ganun talaga ang pag-iingat kapag tumatanda na kailangan mo nang ingatan ang sarili mo. So this one, okay na to. I think this one is Friday, Saturday, Sunday. Tapos may mga extra pa talaga ako kung emergency kailangan ko talagang uminom. So this one is okay. Pati pang vertigo ko, napakadami niya. But thanks God ngayon dahil if complete rest and tulog and kain, hindi talaga ako nabe-vertigo. So nakasiplak naman siya. So pag uwi ko ng bahay, minsan ito na muna yung tinatapos ko, hindi na sa battle para sa ganun ay hindi ko na sila maibalik. Second naman is meron akong importante. Thank you so much kay Mama Panching, kay Joy sa mga kating ko nilang dala. So yung kating ko hindi pa to bukas at may binigay sa akin si Joy na parang nasa siyang yung parang lipstick ganon. So, yung baka yung dala-dala ko yun sa bag. So, parang i-scroll ko na lang. But this one, maganda rin na meron ako
sa aming medicine kit. Ito na talaga yung pinaka the best. The best is, ito yung mga gamot na galing Pilipinas. So, lahat kami meron sa Sikmura, Kremel S, importante yan kapag sumakit tayo or parang impatch yung dating natin or sumasakit dahil may nakain tayong hindi maganda. At least meron na tayo, hindi na tayo tatakbo pa sa pharmacy. At maganda kasi nito, galing din to sa Pilipinas. So, alam na alam talaga to ng ating katawan. Next naman, meron talaga kaming Biogesic. So, first aid din to kapag medyo alam mong uubuhin ka, sisipunin ka, lalagnatin ka. I think the night uminom ka na para sa ganun maiwasan na rin yung sakit ng katawan mo or lagnatin ka. Next naman, meron din akong dalang diet tabs. Importante yan, syempre, pag mga pinupuntahan natin, may makain tayo, hindi maganda sa tiyan natin, at least may first aid tayong iinumin kung ano man ang mangyari, diba? And ano pa ba? Meron ako dito. Ito naman kasi para sa ubo ito. Anong tawag dito ay Solmox, ayan. So, meron din ako sa ubo dahil nga minsan hindi natin inaasan, at least may first aid tayo. Tapos may Neosep tayo. Ito yung para sipon. Ito ay maganda rin sa akin. Komportable ako at sa aking asawa. So, maganda siya na may pangsipon. Kung hindi man kami makakasama namin, at least meron kaming ibibigay na first aid sa kanila. Ano pa ba? At saka, syempre, hindi makakalimutan ang aking, ang tawag dito, ang aking Bonamin ko. Kasi kapag nahihilo ako sa biyahe, kailangan uminom ako nito. So, for sure, for 4 days ko and on and off ang pag-inom ko nito. But, alam naman ng asawa ko, or alam ko sa asawa ko paano siya mag-ride. So, safe na safe naman ako sa kanya. Pero pagkasakay talaga ako ng eroplano or sa iba, umiinom ako nito para hindi naman ako nakakasagabal sa kanila. Ayan. So, yan naman yung mga gamot natin. So, lahat yan ay kompleto na. But actually, ito ay mga dala pa last year at saka ngayon, lagi ko pa rin silang chinecheck yung mga expiry date nila. Syempre, baka makalason tayo, but kailangan nating tingnan bago natin inumin. At kapag hindi na siya okay, tinatapon ko na siya. So, this one is very comfortable sa akin. Tapos, meron kasi akong iniinom dito na talagang para sa sa migraine ko. So, nakalagay yun sa aking bag. So, lagi ko yung dala. Kasi minsan, surprising kapag masyadong malamig, mainit, or ibang temperature, nasakit agad yung ko. Lalo na nasira yung salamin ko. So, parang yung migraine ko ang bilis. But, thankful ngayon, through prayers at pag-iingat sa sarili, hindi na naman nangyayari. So, minsan talaga kailangan natin gawin. So, idea kung sasabihin sa inyo, you have to check all your medicine bago kayo umalis. Syempre, pag sa airport, kailangang i-check in nyo yan para maging safe kayo. At konti lang yung daling nyo sa hand carry nyo or sa bag ninyo para sa ganun sa aeroplano or sa travel ninyo. May mga emergency kayong medicine para sa ganun hindi kayo kabahan or anxiety na nakalimutan nyo yung mga gamot ninyo. So, all your medicine na marami, lagay ninyo sa check-in para sa ganun hindi na kayo ma-question or ano-ano pang maging problema ninyo. So, ayan, yan ang ating Baka dalhin ko rin yung Epecacine kasi yung Epecacine para sa kabag or sa lamig. May maliit akong bottle, dadalhin namin para sa ganun sa mga legs, para feel comfortable din, diba? So, ayan, at saka ang ating temperature. So, ayan. At yung asawa ko ay may sarili siyang maintenance, but before kami umalis, sinecheck ko rin yun or sinasabit, nire-remind ko sa kanya, siya na nagpe-prepare nun. So, alam na niya yung gagawin niya. So, this one is ang aming medicine kit. Okay? So, yan lang naman unang-muna kong ipapakita. At saka, syempre, kahit na alam naming merong towel sa loob ng hotel, lagi kami pa rin nagdadala ng sarili naming hotel. Hindi sa pa-arte-arte or something. Maganda pa rin yung sarili mo at safetyness din yung pinapahid mo sa katawan nyo. It depends. Kami lang ito, Hindi naman sa kaartihan yun. But for me, mas gusto ko may dala kami para sa ganun, komportable namin siyang ipahid sa aming katawan kapag nag-shower or naligo kami. So, ano pa ba? And, syempre, may... Wow! Sinuot mo yung jacket mo. Papakita kita. Ayaw yung magpakita. Sinuot na niya yung jacket niya. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga outfit namin for 4 days. Pag-alis, I think pag-alis ko, kasi diretso na naman sa hotel, baka ito lang yung suotin ko at saka ito.
Tapos may sando na naman ako sa loob. Ayun na naman si sando na naman ako. Para feel comfortable ako. But, trinay na yung asawa ko, yung binili niya last year sa Vans, na jacket. At, komportable siya. Pakita natin. Wait na. Oh, guys! Ang ganda ng taglamig niya. Oh, diba? Ang kapal, naka-wood pa siya. Oh, diba? Oh. Naka-ano siya? Nanginginig pa ako. Naka-jacket na siya ng makapal. So, ayusin ko muna lahat, then ipakita ko sa inyo. So, yun lang yung mga piniprepare ko kapag maglo-long travel talaga kaming dalawa. At we're so blessed that this year nakaka-2 travel na kami. And God is good kasi talaga namang nagagawa namin yung mga things na ganito. So, tsaka meron pa akong dala. May personal pa akong dadalhin. And, ayan pa siya, ang dami pa. So, yung iba, i-fix ko muna and ipapakita ko sa inyo later. Balikan ko kayo, guys. Guys, welcome back to our YouTube channel. This is the second day na nag-impake tayo or nag-pack ako or pinakita ko sa inyo kung paano kami nagpapack kapag kami nagta-travel na mag-asawa. Siyempre, yun yung parang pack naming dalawa. So ngayon, dahil hindi kami kahapon, actually nagpunta na kami ng Walmart at nagbili na kami ng mga iba naming kailangan. Nakalimutan ko bumili ng sarili kong kape. Kasi yung kape ko, tinitimpla-timpla ko siya. So, punta sana kami sa Filipino store pero kulang na yung oras kasi ngayon na yung araw na papunta tayo ng San Francisco. Yehey! So, medyo malamig na at nakaganito na nga ako ng suot. So, naisip ko na total naman, I think, Friday, Saturday, Sunday, I have 3 Ziploc na lang natitimplahan ko and I bring my mug. Or, syempre, sa Marriott Hotel naman tayo sa San Francisco. For sure, may coffee naman doon. But, on the Saturday kasi or Sunday, parang sa Ravin kami pupunta with another places ng state ng San Francisco yata or Karatig. I don't know, hindi ko pa alam. So, magdadala ako kasi mahilig talaga ako sa kape. So, anyway, alam niyo, mahilig akong magtabi ng mga ganito. So, every time na pag may mga long drive, may mga extra akong dinadala. So, siguro hindi lang ako, yung iba rin dyan. Ganun din, although kahit nasa man tayo, nasa Pilipinas tayo, we always been alert or not alert, Girl Scout sa mga bagay-bagay. Para sa ganun, hindi na tayo tatakbo pa sa gasoline station, bibili, or alam mo yon, sabi nga ay, travel budget tayo. Ayan. Tsaka, syempre, natutunan ko na rin to sa mami ko na talagang noong mga times na maliliit pa kami or kahit na nagdalaga kami, kapag saan kami pumupunta, laging 5 days talaga piniprepare na yan para hindi nga talaga nakakalimutan. So for me nga, dahil medyo syempre may mga ginagawa ka rin dito and surprisingly, medyo last Sunday lang to na pag-usapan. So may mga nakaschedule ka na for this week. So, talagang medyo naisisingit mo or nangangarag ka pa rin na gawin lahat to. But anyway, yun nga yung gagawin ko. So, maglalagay ako. Then, after that, nagsha-shower na si Sweetie. Tapos, close na namin yung maleta. So, double check ko pa rin yung mga gamot niya. Kasi nga, may maintenance siya. So, tuwing aalis kami, kailangan fully din yung mga gamot niya or mga may extra siya. Sabi ko nga sa inyo, always have extra. Para sa ganun, hindi tayo na-anxiety or kinakabahan na kulang-kulang yung mga dala natin. So, kabagay, may mga pharmacy naman doon at may mga iba naman pupuntahan. But, sabi ko nga, wasting time pa rin yung mga ganun or mga hassle. So, I think, maganda talaga, yung kagaya na panood ko na vlog ni Mama Ann, tuwing siya yung magta-travel kahit saan, laging may listahan. Parang 1 month or 2 months, walang masamang ilista at i-check para sa ganun malaman natin yung mga kailangan nating dalhin para organize tayo, diba? So, wala namang perfect din paano mag-organize or mag-ready every travel. But for me, is the best na mas handa. Kasi mas masarap magbakasyon nang relax ka at wala kang iniisip, diba? Kaya nga bakasyon para may peace of mind ka and happy-happy lang talaga. So, balikan ko kayo later. Tapusin ko lang to at pakita ko sa inyo yung finishing para magkaroon pa kayo ng mga idea
kung paano talaga nagpapack ng mga ilang items kami. So, baka magkaroon kayo ng idea, ma-share ninyo, pero kung hindi naman, okay lang din. So, see you guys later. Samahan nyo ako kasi sasara na natin yung maleta. Grabe talaga kapag marami kang gagamit. Kasi pag-alis ka, na-organize mo yung mga gamit mo. Pero pag babalik ka na, ang hirap-hirap na siyang ayos. Nagdala ako ng ganyan. Ay, sorry guys. Maglalak muna ako. Balikan ko kayo. Hi, sweetie! Guys, welcome back to our YouTube channel. Gabi na. Dito na kami sa Marriott Hotel sa San Francisco. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina pag-alis ng bahay kasi nagmamadali na kami. Kumain na kami sa Jollibee for dinner. Ito yung picture namin. And nandito na tayo sa hotel. Bukas na ako mag-room tour sa inyo. But i-recommend ko to sa inyo kasi ang linis, ang bango, organized. Sa akin okay. So bago ako matulog because it's already 3 o'clock or 3:30, inorganize ko na yung mga gamit namin. Importante yan para sa maga ay hindi dalas-dalas. Alam na ng asawa ko yung kukunin niya para komportable siya. So ang aming mga basic needs, toothbrush, everything, my skincare. Nagdala rin ako ng sarili kong blower pero meron dito. Nagdala rin kami ng towel but everything is okay. Ang ganda niya, ang linis. Yun ang gusto ko, yung talagang hindi masyadong so okay na okay siya. So tomorrow, mahina na yung boses ko kasi natutulog na yung asawa ko at sa kabila, baka marinig tayo. So tomorrow, update ko kayo sa aming gagawin. Kanina, nag-pass by kami sa downtown. I-flash ko yung konting video ko or na-vlog ko to. Napakaganda, napakalamig. Kaya buti na lang talaga. Nag-ready kami ng mga damit para hindi kami lamigin at magkasakit. And matutulog na kami para may energy kami bukas. Nag-coffee na ako. Nag-inom na rin ako ng vitamins para may panlaban tayo tomorrow. So, good night everybody. Ang ganda ng light. Ang ganda ng salamin. Siguro kakat ko na tong vlog kasi medyo mahaba na yung packing natin ng mga gamit. So, sana nagkaroon kayo ng idea. Importante yan na pag-aalis tayo at kung saan man tayo pupunta, mas magandang matagal pa lang ay inaayos natin, ililista natin, lalo na kung may mga bata tayong kasama para sa ganun wala tayong nakakalimutan. At mas maganda kasing umalis ng komportable tayo lahat. And for me, lagi lang kaming dalawa. So, gusto ko komportable laging asawa ko para hindi siya nangangarag kapag may mga ganito kaming lakad. Kasi syempre, ang lalaki is always depende yan sa asawa. So, for me, gusto ko yung asawa ko prepare. At na-prepare ko na rin yung mga gagamitin namin bukas na umaga para ligo na lang, breakfast, and larga na kami. So,
mag-skincare lang po ng makeup remover ko. Hindi na ako nakapagpila ng cotton or siguro bili na lang ako dito or something. But it's okay kasi effective naman tong makeup remover. Then, mag-toothbrush and matutulog na ako. Good night everybody and see you again in my first day vlog dito sa San Francisco for another travel vlog. Good night and don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Bye!